Ang lungsod ng Marawi ay matatagpuan sa baybayin ng Lake Lanao. Ito ay dating tirahan ng mga Maranao. Ito din ay tinatawag na summer capital ng Timog dahil sa mataas na elevation ground nito at sa malamig na klima. Ayon sa matatanda, ang Marawi ay dating tinatawag na Miranao o Dansal, nang ibig sabihin ay pagdating. Dinadayo ang lugar dahil sa magaganda nitong lawa, malamig na tubig ng Kanapnapan Falls, magaganda at malalaki nilang museo at marami pang iba. Taong 2017, ang tahimik na lungsod ng Marawi ay naging isang battlefield sa pagitan ng mga militanteng grupo na Maote Group at panig ng ating sandatahang lakas. Marami ang mga civilian at mga sundalo ang nagbuwis ng kanilang buhay para sa pagbawi ng Marawi. Samahan niyo po akong balikan ang isa sa mga naging makasaysayan at madugong labanan na nangyari sa pagbagsak hanggang sa muling pagbangon ng Marawi City. Bago ko po simulan ang ating story, sa mga bago po sa channel ko, please hit the subscribe button at pakipindot na rin po ang ating notification bell para ma-notify kayo sa mga bago nating upload na videos. May 23, 2017. Ang kaguluhan sa Marawi ay nagsimula ng alas 2 ng hapon sa barangay Basak Malutlot na magtungo doon ang mga kapulisan matapos makatanggap ng report na nasa lugar ang grupo ng Maute Brothers. Ngunit sa halip ay nakita nila ang isa sa mga most wanted terrorist na si Isnilon Hapilon, ang leader ng Islamic State-affiliated Abu Sayyaf Group na nakabase sa Lanao. Dahil dito ay agad na nagtungo ang militar sa lugar at dito na nagsimula ang barilan sa pagitan ng grupo ni Hapilon at ang pinagsamang puwersa ng army at pulis. Ilang minuto pa ay dumating na sa lugar ang reinforcements ng grupo ng mga militante mula sa Maute Group, isang armadong grupo na nangako ng alyansa sa Islamic State at siyang hinihinalang may kinalaman sa malaking pagsabog na nangyari sa Davao City noong 2016. Ang tinatayang 500 armadong miyembro ng Maote ay umatake sa Camp Ranao kung saan nakaistasyon ang 103 Brigade ng Philippine Army at inukupan nila ang maraming mga gusali sa lungsod. Kabilang na dito ang City Hall ng Marawi, Mindanao State University, hospital at maging ang Marawi City Jail kung saan ay tinatayang nasa 107 na mga inmates ang kanilang pinakawalan at 39 naman mula sa Malabang District Jail. Mabilis na kumalat ang mga miyembro ng Maote sa kalsada ng Marawi, dala-dala ang itim na watawat ng ISIS. Sinunog din nila ang ilang mga gusali tulad ng St. Mary Cathedral, Ninoy Aquino School at Dansalan College na pinapamahalaan ng United Church of Christ. Ang buong syudad ay isinailalim nila sa lockdown. Ang linya ng kuryente at communications ay pinutol. Ang mga daan papasok ng Marawi ay hinarangan ng government security. Samantalang lahat naman ng daan palabas ng Marawi ay hinarangan din ng mga grupo ng militante. Maraming mga civilian ang kanilang dinakip bilang hostage, kabilang na dito ang Catholic priest na si Father Chito Suganob. Nagpanik ang mga tao at nagkagulo, napuno ang kalsada ng mahahabang linya ng sasakyan na nais na umalis sa lugar. Nabalot ang langit na may itim na usok. Kabi-kabila ang palitan ng putok at mga pagsabog. Inalis ang mga watawat ng Pilipinas at pinalta ng itim na watawat ng ISIS. Nagkaroon ng mass evacuation o tinawag ng media na Marawi Exodus. Nagkaroon ng traffic sa kalsada patungong Iligan at Cagayan de Oro. Sa ilang oras na kaguluhan, ay may naitalang 11 na mga civilian ang namatay. 2 dito ay na-identify ng Lanao del Sur Provincial Disaster Office na drivers ng mga ambulance na hinarang ng mga militante habang nagsasagawa ang mga ito ng kanilang trabaho sa pagsagot sa mga kabi-kabilang emergency call. 9 naman ay lula ng isang truck na hinarang din ng mga militanteng grupo sa isang checkpoint. Lahat sila ay binaril habang nakatali ang mga kamay. Ang pang-11 ay isang police officer na pinugutan ng ulo ng mga militanteng grupo. Dahil sa kaguluhan, agad na isinailalim ng noonay president na si former President Rodrigo Roa Duterte ang buong Mindanao sa martial law.
kahit pa nga ito ay nasa Russia para sa kanyang official visit. Kinabukasan, May 24, ay dumating si former President Rodrigo Roa Duterte sa Ninoy International Airport mula sa Moscow. Agad niyang sinuspinde ang privilege ng writ of habeas corpus sa buong Mindanao, giving powers sa lahat ng military forces para magsagawa ng warrantless arrest sa lahat ng mga militante na may kinalaman sa kaguluhan sa Marawi. Samantala, ay patuloy pa din ang palitan ng putok sa pagitan ng mga militar, pulis at Maote groups. Habang isinasagawa ang malawakang rescue at evacuation ng mga tao doon, nagawa namang mabawi ng militar ang Ami Pakpak Hospital at nagawa nilang ma-rescue ang 120 ng mga civilians na ginamit na human shield ng Maote group sa hospital. Nagawa din nilang mabawi ang City Hall at ang Mindanao State University. Samantala, ay dumating naman ang mga karagdagang pwersa ng militar sa Laguindingan Airport para tumulong sa ginagawang pagbawi sa Marawi. Sa isang press conference ay pinangalanan ni former President Rodrigo Roa Duterte si Chief General Eduardo Año para tumayong martial law administrator. Si Año ay dapat na magre-retiro dahil sa uupo sana ito bilang Chief ng Department of Interior and Local Government. Ngunit dahil nga sa kaguluhan ay hindi na ito natuloy. Dahil sa mahihirapan sila kung magpapalit ng mga mamumuno sa kalagitnaan ng kaguluhan. Kaya naman ay in-extend ni former President Duterte ang tour of duty nito ng 6 na buwan. May 25 ay napalibutan na ng sandatahang lakasang ng ating bansa ang Marawi City. Ngunit nahihirapan sila at nagiging maingat sa kanilang ginagawang pagpasok dahil sa marami pa ang mga civilian ang naipit sa kaguluhan. Nagkaroon ng putukan sa Lanao del Sur, provincial capital, kung saan ay nagawang mabawi ng mga militar ang Lanao del Sur Electric Cooperative sa Barangay Gadungan na inukupan ng Maote groups. Ayon sa AFP, ay may 26 na mga militante ang napatay sa sagupaan at 30 naman sa mga sundalo ang nasugatan. Ayon sa report ay may 2 mga Malaysian na terorista ang kasama ni Esnilon Hapilon sa Marawi para sa kanilang plano na pagbuo ng Islamic State ang namatay sa sagupaan. Ayon din sa intelligence sources ay may mga Indonesian at Saudi Arabian national na may kaugnayan sa ISIS ang namatay sa sagupaan. Samantala ay nagsumiti naman si former President Rodrigo Roa Duterte ng kanyang report sa Congress para ipaliwanag ang dahilan ng kanyang isinagawang deklarasyon ng martial law sa Mindanao. May 26, sa inilabas na pahayag ni Defense Secretary Delfin Lorenzana, maaaring matapos na ang crisis sa loob ng 1 linggo. Ayon sa ilang mga residente, ay may mga civilians ang namamatay dahil sa pagpapasabog na ginagawa ng mga militar sa mga lugar kung nasaan ang mga Maote group nakaposisyon. Ayon naman kay Armed Forces of the Philippines Western Mindanao Command Chief Lieutenant General Carlito Galvez Jr., ay sinasadya nila ang pagsunog sa ilang mga area para maiwasan na magamit itong cover ng mga Maote groups. Gumamit din sila ng airstrikes para pasabugin ang mga lugar na ginagawang taguan ng mga Maote sniper, ngunit nanindigan sila na walang mga civilian ang na-report na namatay gamit ang airstrikes. May 27, ang malungkot na pagsisimula ng Ramadan dahil sa kaguluhan. Samantala ay nagpatuloy pa din ang Armed Forces of the Philippines at Special Armed Forces ng Philippine National Police sa kanilang ginagawang clearing operations. Nililibot nila ang lahat ng bahay at mga gusali na kanilang nadadaanan. Sa kanilang ginawang mga operations ayon sa report, ay may mga na-encounter sila ng mga mandirigma sa panig ng militante na mga minor de edad. May 10 years old na bata na armado na ng M16 rifles. Ayon din sa kanila ay 90% na ng population ng Marawi ang na-evacuate sa mas ligtas na lugar, particularly sa Iligan. May 28, ayon sa report ng tagapagsalita ng AFP na si Joar Herrera, ay 19 pa ng mga civilian kabilang na ang mga babae at mga bata ang namatay sa Marawi. Ilan sa mga biktima ay ang mga local carpenters na kasama sa evacuation convoy.
hinarang ng mga militante ang convoy at lahat ng mga tao na hindi nagagawang mag-recite ng verses sa Quran ay kanilang pinapatay. Sinabi din niya na tinatayang nasa 2,000 pa ng mga civilian ang naipit sa lugar na kontrolado ng Mauti Group. Ayon sa intelligence sources ng Manila Malaysian newspaper ay may 28 na mga Malaysian national ang sumapi sa grupo ng Mauti Group. Dumating umano ang grupo sa lugar para sa isang religious event. May 29. Ayon sa report ng AFP, ang bilang ng mga namamatay sa Marawi ay umabot na sa 100, kabilang na ang 19 na mga civilian at 6 na pong mga militante. Sa patuloy na mga airstrikes at palitan ng putok, ay nagawang makatakas ng 14 na mga hostages sa kamay ng kanilang mga captors. Ayon sa isang lalaki na parte ng grupo ng 20 mga bihag na hinuli noong May 27, habang sinusubukan nilang tumakas palabas ng syudad, ay pinilit umano sila ng mga ito na gumawa ng video para manawagan kay President Duterte na paatrasin ang puwersa ng mga militar at sundin ang mga demands ng militante. Kung hindi ay papatayin nila ang mga bihag. Ayon din sa kanila, ay isa sa mga bihag ay pinugutan ng ulo at ang isa naman ay nilunod dahil sa pagtatangka ng mga ito na makatakas. Ayon naman sa tagapagsalita ni Norm Mishwari, ay inutusan na nito ang mga members ng Mora National Liberation Front o MNLF para tumulong na labanan ng mga Mauti Group sa Lanao del Sur. Nag-offer din si Mishwari ng 500 na mga units at 700 na mga MNLF fighters para tumulong sa pagbawi ng Marawi, tahanan ng mga kapatid nila sa pananampalataya ng mga Muslim. Naglabas din ng pahayag si Luis Halandoni ng National Democratic Front na handa silang tumulong. Kaya naman napagkasunduan ang pagbuo ng Peace Corridor sa Lanao del Sur bilang parte ng ginagawang effort para mas mapabilis ang humanitarian operation. Ang nasabing panukala ay naprubahan ni former President Duterte. Ito ay para mas mapabilis at mas ligtas na evacuation at pag-transport ng mga pagkain at pag-retrieve ng mga katawan sa Marawi. May 30. Isang video ang kumalat. Ito ay ang video kung saan ay nakikiusap ang hostage priest na si Father Chito Suganob sa ating government na ihinto na ang kanilang offensive laban sa mga militante at umatras ang pwersa mula Marawi patungong Lanao del Sur. Ang sentro ng city ay nananatili pa ding kontrol ng mga militante. Ang dalawang mga tulay, ang Mapandi at Bayabaw, ay may mga nakaharang pa din ng mga roadblocks at sasakyan na may itim na watawat. Ayon sa pahayag ng AFP, ay may 8 mga militante pa ang namatay sa labanan. Samantala, sa kabila ng mainit na labanan sa Marawi, ay nagsagawa naman ng mainit na debate ang Senado tungkol sa pagnanais ni former President Rodrigo Roa Duterte na i-extend pa ang martial law ng Mindanao dahil sa hindi pa natatapos ang kaguluhan. Sa isinagawang botohan, ang 12 pumayag at 7 hindi. Kaya naman ay kinailangan na ang pagsali ng Congressional Joint Session para pag-usapan ang nasabing usapin. May 31. Ayon sa tagapagsalita ng AFP na si Restituto Padilla, ay nagawa na nilang mabawi ang 70% ng Marawi. Kabilang na dito ang city center at 2 mga tulay sa paligid nito. Ayon din sa kanya, ang pagdami ng bilang ng mga militante ay malamang dahil sa mga bilanggo na kanilang pinakawalan mula sa city jail. Subalit ayon sa kanila, ay nagawa namang masecure ng militar ang lahat ng entry at exit points ng lugar para mapigilan ang possible na reinforcement. Ayon naman sa Associated Press ay 11 sundalo ang namatay at 7 ang nasugatan dahil sa isang friendly fire mula sa military airstrike. Ito ay matapos na paputukan ng CIAI Marchetti ST-260 turboprop aircraft ang grupo ng mga militante. Ngunit aksidente nitong nailaglag ang bomba sa grupo ng mga army na nasa close range combat sa mga kalaban. Agad naman na nagsagawa ng investigasyon dahil sa pangyayari, subalit hindi na nila ito inilabas sa media dahil sa security purposes. Sa nasabi ding araw ay 8 mga miyembro ng Maote
ang sumuko sa gobyerno. Sumuko ang mga ito sa unit ng Marine Task Force Tiger Tawi-Tawi na pinamumunuan ni General Custodio Parcon. Dumating din ang mga karagdagang Marines at relief supply sa probinsya sakay ng barko. June 1. Sa isang press conference ay sinabi ni Defense Secretary Lorenzana na 8 mga dayuhang militante ang napatay sa Marawi. 5 sa mga ito ay Malaysian, Indonesian, Saudi Arabian, Yemeni at Chechen national. Ayon sa kanila, ay bumaba na ang bilang ng mga militante na nasa Marawi. Karamihan kasi sa mga ito ay tumakas na. Sumama ang mga ito sa mga grupo ng mga civilian na in-evacuate sa lugar. June 2. Ang Indonesian Foreign Ministry sa pamamagitan ng kanilang embassy sa Manila ay nagawang ma-rescue ang 17 nitong mga tao mula sa Marawi sa tulong ng ating sandatahang lakas. Nagpatuloy naman ang airstrike sa kabila ng nangyaring insidente ng mistaken attack. Hindi naman nasunod ang pangako na mababawi ang Marawi ng June 2 dahil sa patuloy pa rin na nakikipaglaban ang mga militante at mas nahirapan pa sila dahil sa ginagamit ng mga ito mga babae at bata bilang kanilang mga panangga. Kaya naman ay kailangan maging maingat ang kanilang magiging kilos para maiwasan ang pagkakadamay ng mga sibilyan. June 3 ay 16 na mga suspected na member ng Mauti Group ang naaresto sa gilid ng Agus River, malapit sa crucial bridge ng Bangolo. Ayon sa report ay tinatayang nasa 200 hanggang 250 na lamang ang mga militante na nasa Marawi. Ngunit siniguro naman ang militar na napapalibutan na nila ang Bangolo, ang Central Business District ng lugar kung nasaan ang mga Mauti Group na patuloy pa din na nakikipaglaban. June 4. Isang tigil putukan ang napagkasunduan sa pagitan ng Philippine Government at Mauti Group. Ang nasabing agreement ay pinacilitate ng MILF na siyang inatasan ni former President Duterte na tumulong sa negotiation para ligtas na mailabas ang mga sibilyan na natrap pa rin sa loob ng city. Ang tigil putukan ay nagsimula ng alas 8 ng umaga at magtatagal ng 4 na oras. Ngunit sa kabila nito ay muling nagkaroon ng putukan ng ganap na alas 9 ng umaga. June 5 ay naglabas ng pahayag ang AFP na magbibigay umano ng 20 million pesos na reward si former President Duterte sa makakahuli, buhay man o patay sa mga leader ng militanteng grupo na sila Isnilon Hapilon at ang magkapatid na Mauti brother na sila Abdullah at Omar Mauti. Samantala ay nagawa namang makarecover ng mga Marines ng pera na nagkakahalagang 52.2 million pesos at cheque na nagkakahalagang 27 million sa isang bahay na inuukupa ng Mauti Group. June 6. Nahuli ng Davao Police ang 67 years old na si Kayamura Mauti. Siya ay nahuli ng Task Force Davao sa checkpoint sa Sirawan Turil District naganap na alas 10 ng umaga. Sakay ito ng itim na van nakasuot ng surgical mask para maiwasan na makilala ito sa checkpoint. Si Kayamura Mauti ay ang ama ng Mauti Brothers. Siya ang nagbibigay ng funds at logistical support sa mga militante niyang anak. Siya din ay kabilang sa recruiting army ng Mauti Group. Kasama niya na naaresto ay ang isa sa kanyang mga asawa na si Congan Alfonso Balawag, ang anak niyang babae na si Norjana Balawag Mauti at asawa nito, ang nagmamaneho na si Ismael. Si Kayamura at Norjana Mauti ay kabilang sa mga most wanted list ng Philippine National Police. Ang 5 ay dinala sa Davao City Police Station. Isa namang video ang inilabas ng mga militar sa media. Ito ay ang nakuhang video sa isang safe house sa Marawi kung saan nakita si Isnilon Hapilon. Sa nasabing video ay makikita ang ginagawang pagpaplano ng mga members ng Mauti Group kasama si Hapilon. Ayon kay Chief Anyo, ay plano ng militanteng grupo na pasukin ang Marawi noong unang araw ng Ramadan para iproklama ang lugar bilang Islamic Caliphate. Inaasahan nila na susuportahan sila ng mga tao ng Marawi para sa hangarin nila na pagbuo ng isang Islamic State. At papatayin naman nila ang lahat ng mga hindi Muslim sa lugar para patunayan sa mundo na kaya nilang magtatag ng Islamic State sa Asia.
Ngunit ang plano ay hindi natuloy dahil sa nagawa silang matunugan ng AFP sa lugar noong May 23. June 7. Ang dating mayor ng Marawi City na si Mayor Fahad Salik ay naaresto sa Barangay San Martin, Villanueva sa Misamis Oriental at sinampahan ng kasong rebelyon o pagkalaban sa gobyerno. June 9. 13 pang mga members ng Philippine Marines ang namatay at 4 na po ang nasugatan sa ginawang clearing operation sa Marawi. Kabilang sa mga nasawi ay ang 29 years old na si First Lieutenant John Frederick Savillano. Pinamunuan niya ang team ng mga sundalo na nakarecover ng tinatayang 80 milyon na halaga ng cash at cheque sa isang bahay sa Marawi. Samantala ay nahuli naman ng mga pulis si Ominta Romato Maute o Farhana Maute, ang ina ng Mautig Brothers sa Barangay Kuramutan, Lanao del Sur, 36 kilometers ang layo sa Marawi. Nang ganap na alas 7:15 ng gabi, kasama nito ang 2 sugatang mga mandirigma ng Mauti Group at ilang mga kababaihan. Siya ay naaresto matapos na makatanggap ng report ang mga kapulisan na bumili ito ng sasakyan at mga baril sa area para gamitin sa pagtakas palabas ng probinsya ng Lanao del Sur. Si Farhana at Kayamura ay parehong may kinalaman sa ginagawang pagre-recruit ng mga members para sa ginagawang operasyon ng kanilang mga anak na lalaki. Si Farhana din ang funder at nagbibigay ng mga logistical support ng grupo. Ayon sa report, ay marami ng warrant of arrest ang inilabas laban dito, ngunit hindi nila ito matagpo-tagpuan. Ayon sa intelligence, karamihan sa mga terorista ang kanilang mga financials ay minamanage ng kanilang mga asawa. Kaya naman naging kalakaran na kapag namatay ang isang mandirigma, ay agad itong pinapakasal sa isa pang mandirigma para magpatuloy ang financial connections. Ayon din sa report, ay hiniling ni Farhana Maute na makausap si former President Duterte, ngunit tinanggihan ito ng presidente. June 11. Sa gabi bago ang Independence Day, ay pinarangalan ni former President ang mga Marines na namatay sa Marawi sa Villamor Air Base sa Pasay City. At binigyan din ito ng 110,000 cash ang bawat isa sa mga sundalo na nasugatan sa labanan. Kinabukasan June 12, sa pagdiriwang ng Philippine Independence Day, ay muling nakita ang ating watawat sa Marawi. Kabilang na dito ang Marawi City Hall, Lanao del Sur, Provincial Capital, Camp Ranao, Mindanao State University at Amay Pakpak Hospital. Nabigo naman ang militar sa binigay nitong deadline para mabawi ang Marawi. Nagbigay pugay naman ang ating government sa 58 fallen soldiers at pulis. Ang kanilang mga pangalan at larawan ay isa-isang pinakita sa telebisyon, FB Live at binasa sa mga radio station matapos ang isinagawang noontime salute. Lahat naman ng mga watawat sa lahat ng mga military camps ay naka-half mast. Ito ay para magpakita ng respeto at pagdadalamhati para sa mga namatay sa labanan. June 19, sa ginawang raid ng AFP sa isa sa mga safe house na ginagamit ng Mauti Group, ay nagawa nilang makarecover ng mga bags na may lamang 11 kilograms na tinatayang nagkakahalaga ng 250 million pesos. Ayon kay Captain Eric Estrivillo ng 49th Infantry Battalion, sa isang press conference ay gumagamit umano ang grupo ng Mauti ng para makaya nila ang mahabang oras ng pakikipaglaban. June 23 ay tinanggap ng ating government ang offer ng Australia na magpadala ng 2 AP-3C Orion surveillance aircraft para mag-assist sa AFP sa Marawi. June 25, bilang paggalang sa pagtatapos ng Holy Month ng mga Muslim, ay sinuspinde ng mga militar ang kanilang ginagawang offensive attack. Ang nasabing humanitarian post ay nagsimula ng alas 6 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon para sa pagdiriwang ng mga ito ng kanilang Idil Fatir. Ngunit sa kabila ng dinaraos na congressional prayer sa Provincial Capitol Building ay may mga narinig pa rin silang putok ng baril na umilingaw-ngaw sa paligid ng bandang alas 6:50 ng umaga.
Subalit nanatili namang alerto ang mga sandatahang lakas ng ating government at mahigpit pa rin nilang binabantayan ang lahat ng exit at entrance na patungo sa Marawi para maiwasan ang pagdating ng reinforcement para sa mga militante. Samantala ay sinamantala naman ng mga civilian volunteers kasama ang mga members ng MILF ang ceasefire para mailabas ng lungsod ang ilan pang mga civilian na naipit sa digmaan. Subalit sa kabila nito ay nagpaputok pa din ng baril ang mga snipers ng mga militante at sa pagtatapos ng tigil putukan ay muling nagsimula ang palitan ng putok sa grupo ng Maote Groups at ng mga militar. June 28 ay bumuo si former President Duterte ng Task Force Bangon Marawi na pinangunahan ni Lorenzana sa pamamagitan ng Administrative Order No. 3 para simulan ang rehabilitation ng Marawi City. Nag-donate naman ang China ng mga baril at ammunition sa Philippine military. Sa katapusan ng June 30, ang dalawang surveillance planes na pinangako ng Australia ay nagsimulang magsagawa ng operation sa Marawi. Sakay nito ang mga Filipino na piloto at technicians na siyang tumutulong para sa pagre-relay ng informations sa mga forces na nasa ibaba.